Totoo bang may malinaw na daan sa XRP papuntang $27 ayon sa chart? Makikita po dito sa long-term chart ng XRP na hindi po ito basta ordinaryong galaw lamang. Ayon po sa analyst dito na si Chart Nerd, may malinaw na kombinasyon ng Fibonacci extensions at saka Elliott wave structure na bumubuo ng isang malaking cup and handle pattern. Ang pag-akyat po ng XRP sa all-time high noong taong 2025 ang nagsilbing completion ng cup. Ang sumunod na pagbaba ay hindi po crash, kundi isang kontroladong retracement na bumuo sa handle. Para po sa atin, mahalaga ito dahil ipinapakita po nito na nagpahinga lamang sa XRP at hindi pa tapos ang kanyang trend. Sa Elliott wave na pananaw, malinaw na natapos na ni XRP ang macro wave 1 at pumasok na po siya sa wave 2 correction. Ang handle phase ay tumugma sa correction na ito habang nirerespeto ni XRP ang mga critical Fibonacci levels tulad po ng 61.8% at saka 78.6%. Kahit bumaba po siya malapit sa $1.84 na invalidation level, mabilis din po siyang bumawi. Kapag nag-confirm ang breakout, sinasabi po ng chart na papasok na tayo sa wave 3, ang pinakamalakas na wave. Dito po nagsisimula ang seryosong usapan sa double-digit prices. Bakit po ba biglang nawala ang 1.6 billion XRP sa mga exchanges? Isa pong malaking signal ang ibinahagi rito ni Nick Anderson tungkol po sa supply ni XRP. Mula po sa halos 3.76 billion XRP sa mga exchanges noong taong 2025, bumaba ito sa humigit kumulang 1.6 billion ngayon. Para sa market, hindi ito simpleng numero lamang. Ibig sabihin nito ay kumukonti ang XRP sa madaling kumukonti po ang XRP na madaling ibenta. Kaya nagbabago po ang balanse ng liquidity at saka selling pressure. Kapag tayo po ay nasa ganitong sitwasyon, kahit katamtamang demand lang ay pwede pong magdulot ng mas malakas na price reaction. Mahalaga ring ilagay ito sa mas malaking market context. Habang si Bitcoin ay nag-aalangan pa sa major resistance levels, sa XRP naman ay nagpapakita ng higher lows. Ipinapakita nito na maaaring tapos na ang short-term na pagbaba. Idagdag pa na ang kabuang crypto market cap ay nananatili sa paligid ng $3 trillion na nagpapakita ng consolidation bago ang posibleng galaw. Para po sa atin, ang ganitong environment ay madalas na nauuna ang accumulation bago ang expansion. Ano naman ang ibig sabihin ng liquidity at supply ayon sa maagang empleyado ng Ripple? Ayan, binalikan po ng community ang pahayag ni Greg. Yan, si Greg Kidd, isa po sa pinakaunang empleyado ng Ripple. Nang tanungin po siya tungkol sa presyo ni XRP, dalawang salita lamang ang kanyang binigyang diin. Yan po ay ang liquidity at ang supply. Para kay Kidd, mas mahalaga na madaling pumasok at lumabas ang kapital kaysa sa mismong presyo. Sa mundo ng cross-border payments, ang asset na hindi liquid ay mahirap gamitin. Dito makikita na sa XRP ay tinitingnan bilang utility asset, hindi lang pang-speculation. Gayunpaman, hindi rin niya tinanggihan ang epekto ng supply at demand sa presyo. Kapag ang demand ay lumampas sa available supply, natural na tataas ang value. May mga naniniwala na si Kidd ay may hawak pa ring malaking XRP, habang ang iba ay kritikal at sinasabing masyadong malaki ang supply. Para sa atin, mahalaga po ang punto ng presyo ay resulta ng kondisyon ng market, hindi pangunahing layunin. Ito ang pundasyon ng mas mature na pagtingin kay XRP. Ready na ba talaga itong sa XRP sa sinasabi pong Valhalla Rally? Ayan po kay Saif Crypto, malinaw ang bullish structure ni XRP sa short-term charts.
Yan po yung kanyang binahaging chart dito. Si XRP ay nananatili po malapit sa $1.95 matapos pong mabasag ang intraday resistance. Ang mas malaga ay sinabayan ito ng lumalawak na volume na indikasyon ng tunay na buying interest. Kapag ang presyo ay nasa itaas ng lahat ng key exponential moving averages, kadalasan ay sinyalis ito ng lumalakas na momentum. Mas lalo pang tumitibay ang setup dahil sa pagbaba ni XRP sa mga exchanges. Kapag kaunti po ang supply na handang ibenta at pumasok ang demand, mas mabilis gumalaw ang presyo. Idagdag pa natin ang pagpasok ng mga XRP ETF kung saan ang tokens ay tinatanggal sa circulation. Para sa market structure, ito ay nangangahulugan ng masikip na supply environment. Sa ganitong setup, ang technical breakout ay mas malakas na epekto. Meron po itong mas malakas na epekto. Ano naman po ang sinasabi ng monthly RSI na XRP tungkol sa susunod na galaw? Ayon naman po kay Egrag Crypto dito, bumalik ang monthly RSI na XRP sa 50 zone, isang critical reset level. Sa kasaysayan, ang zone na ito ay madalas nagsisilbing punto kung saan humihina ang selling pressure. Hindi ito breakdown, kundi isang structural reset. Ang malaga ay ang RSI ay bumabalik pataas, hindi po siya bumabagsak. Para sa mga long-term traders, ito po ay indikasyon ng nagmamature na accumulation phase. Ipinapakita rin ng historical data na kapag nag-bounce ang RSI mula sa level na ito, madalas ay sinusundan ito ng trend strengthening. Hindi pa ito momentum explosion. Sa katunayan, mas gusto ito ng mga institution dahil walang overheating. Ayon sa analyst, mas tataas po ang posibilidad ng expansion kapag umabot ang RSI sa 70 hanggang 80 zone. Sa ngayon, sinasabi po ng RSI na handa pa lang sa XRP. Hindi pa siya tapos. Bakit sinasabi ng analyst na wala pa ang blow-off top na XRP? Ibinahagi po ni Chart Nerd na sa XRP ay wala pa sa yugto ng blow-off top, ang huling explosive rally sa isang cycle. Para sa kanya, hindi ito senyales ng kahinaan, kundi kakulangan ng completion. Gamit po ang Wyckoff theory, ipinapakita ng chart na sa XRP ay nasa accumulation pa rin. Ang ibig sabihin nito ay iniipon pa ang supply bago ang final markup. Kahit may short-term volatility, nananatili sa XRP sa loob ng macro demand zone. Ang ganitong galaw ay normal po sa accumulation. Para sa atin, mahalagang maunawaan na ang kawalan ng blow-off top ay hindi pagtatapos ng cycle. Sa halip, ito ay paalala na may isa pang major phase na inaasahan. Ang tunay na peak ay karaniwang dumarating kapag sobrang euphoric na ang market. Bakit naniniwala ang top trader na papasok na sa XRP sa isang massive rally? Ipinakita po ni Maxi na sa XRP ay unti-unting lumalabas sa kanyang descending channel na matagal nang pumipigil sa presyo. Kaya yan po ang kanyang ibinahaging chart dito na nagpapakita sa descending channel pattern. Ang pagbasag po sa matagal na resistance line ay madalas na trend invalidation signal. Kapag nangyari ito, marami pong traders ang napipilitang mag-reposition. Ang projection ay nagpapakita po ng posibleng galaw patungo sa $3 area kung mag-hold ang breakout. Ang mas malaga ay ang context ng momentum. Bago ang breakout, nagpakita sa XRP ng higher lows, indikasyon ng seller exhaustion. Dahil mataas ang liquidity ni XRP, mabilis lumalakas ang epekto ng ganitong structural shift. Para sa atin, ang ganitong setup ay hindi pang hype kundi resulta ng mahabang consolidation. Dito kadalasang nagsisimula ang mas malalaking galaw.
Bakit sinasabi ng eksperto na maaring explosive ang galaw ni XRP ngayong taong 2026? Ayon po kay Arthur, ang taong 2026, ngayong taon po yan, ng taon po ito ng institutional convergence para kay XRP. Ang tuloy-tuloy na inflows sa mga spot XRP ETF ay sinyalis po ng steady demand. Kapag ang tokens ay kinukuha ng mga ETF, nababawasan po ang circulating supply. Para sa market, ito po ay non-speculative pressure na kadalasang pangmatagalan ang epekto. Dagdag pa rito ang regulatory clarity na inaasahang dala ng Digital Asset Market Clarity Act. Kapag malinaw po ang rules, mas nagiging komportable ang malalaking institution. Idagdag pa ang matibay na infrastructure ng Ripple at suporta mula sa malalaking financial players. Para sa atin, ito po ay kombinasyon ng fundamentals at structure. Kapag nagtagpo ang dalawang ito, hindi po nakakagulat ang mas mataas na valuation. Ano naman po ang sinasabi ng kasalukuyang structure ng XRP tungkol sa $20 hypothesis? Ayon naman po kay Fefe, ang kasalukuyang galaw ng XRP sa kanyang 4-hour chart ay nagpapakita ng continuation pattern. Sa XRP ay nananatili po sa itaas ng dating resistance na ngayon ay support. Ang ganitong structure ay indikasyon ng absorption ng selling pressure. Kapag hindi po bumabagsak ang presyo, kahit may bentahan, madalas ay naghahanda ito para sa expansion. Ginamit din ni Fefe ang fractal analysis kung saan ang kasalukuyang pattern ay kahawig ng mga nakaraang XRP rallies. Hindi eksaktong nauulit ang history, pero madalas itong nagra-rhyme. Ang $20 target ay hindi haka-haka kundi resulta ng Fibonacci extensions at saka cycle projections. Gayunpaman, paalala po niya ng structure ay probability, hindi po kasiguraduhan. Hanggat hawak ang support, buhay ang thesis. Sa kabuuan, pinapakita po ng mga charts, supply data at saka institutional signals na si XRP ay nasa critical phase. Hindi ito instant moonshot na kwento. Ito ay kwento ng structure bago momentum. Kaya para po sa atin, ang pinakamalagang tanong ay hindi kung kailan tataas, kundi kung handa ba ang market. Sa ngayon, maraming ebidensya ang nagsasabing may mas malaki pang galaw na paparating kung magpapatuloy ang kasalukuyang kondisyon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood. Panoorin na rin po ninyo ang mga suggested video natin dito.